Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang usapin na maaaring makaapekto sa napakaraming Pinoy crypto influencers, educators at traders. At ito po ang posibilidad na maging labag sa bagong batas ang mga luma nating crypto post. Kahit matagal na nating na-post, kahit informative lang ito, at kahit wala tayong intensyon na mag-promote, ayon po yan kay Attorney Rafael Padilla. Marami pa ring masabing patuloy na paglabag ito sa bagong SEC rules kung hindi po ito matatanggal. Kaya kung isa ka pong content creator, trader o simpleng interesado sa crypto, siguradong mahalaga po ito para sa atin. Yan, mahalaga po ang impormasyon na ito para sa ating lahat. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa pinakamahalagang tanong dito, kung bakit delikado pa rin ang mga lumang crypto post. Yan, yung mga lumang post natin tungkol sa crypto. Ayon po kay Attorney Padilla, bagamat ang bagong patakaran ng Securities and Exchange Commission o SEC para sa Crypto Asset Service Providers or CASPs, CASPs ay hindi retroactive, ibig sabihin ay hindi na apply sa nakaraan, ay may isang malaking but. Yan, kung ang post mo ay nananatiling visible at accessible sa publiko kahit matagal na ito na-publish at kung ito ay pasok sa sakop ng bagong rules, ito po ay ituturing pa rin bilang isang patuloy na paglabag. Halimbawa, si XRP ay na-feature mo sa isang video na parang prino-promote mo siya kahit noong pang taong 2022, pero hindi mo ito dinelete. Kung pasok po ito sa bagong rules ng SEC bilang promotional content para sa isang unregistered asset o platform, delikado. Ang punto po ni Attorney Padilla ay malinaw. Nandyan pa rin ang content kaya umiiral pa rin ang violation. Ngayon is ano po ang dapat nating isipin? Ayan, bilang mga crypto content creators sa ngayon. Hindi naman sinasabi ni Attorney Padilla na lahat ng creators ay dapat mag-delete ng kanilang mga lumang content. Ang importante daw ay suriin natin kung ang content ay sakop ng bagong rules. Meron pong tatlong bagay kung meron tayong tatlong bagay na dapat po nating tanungin sa ating sarili. Una ay sakop ba ng batas ang content ko? Ayan. Pangalawa ay dapat ba akong magpa-rehistro bilang isang CASP? Pangatlo, dapat ko na bang tanggalin ang content para hindi ito maging continuing violation? Kung sa tingin mo na ang lumang content ay naglalaman ng promotion or solicitation, lalo na kung may call to action para bumili o gumamit ng isang platform, baka mas mabuting i-take down na ito bago pa maging issue. Ngayon, paano kung educational lang ang content natin? Sakop pa rin ba ito? Isa po ito sa pinaka-controversial na tanong. Ayon po kay Attorney Padilla, kahit pa educational ang nilalaman ng content, posibleng masakop pa rin ito ng SEC CASP rules kung ito ay may epekto ng promotion. Oo, kahit lecture pa yan tungkol sa kung paano gumagana si Ethereum, kung sa bandang dulo ay parang hinihikayat mo ang audience na gumamit ng isang unregistered platform o mag-invest sa isang asset, posibleng ma-classify ito bilang marketing. At kung marketing po ito, hindi ka rehistradong CASP, ayun na, possible violation. Ngayon ay nililimitahan ba ng CASP rules ang kalayaan natin na magsalita? Ayan, freedom of expression. Ayon po kay Attorney Padilla, ito ang isa sa mga pinaka nakakaalarma. Baka daw magkaroon ng chilling effect ang bagong patakaran. Dahil nga pwedeng masakop kahit ang educational at opinion-based content, baka mapilitang lumipat sa private channels ang mga discussions tulad po ng Discord servers. Kaya i-post ito
kung kaysa sa i-post ito sa public platforms gaya ng YouTube or Facebook. Delikado daw ito sa demokrasya. At bakit? Kasi parang pinatatahimik ang mga tao. Ayon sa kanya, ang SEC ay hindi lang isang legislative body. Ibig sabihin ay hindi sila dapat basta-basta nagdidikta kung ano ang pwedeng sabihin ng publiko. Kaya dapat makitid ang interpretasyon ng salitang crypto asset. Kung ang asset ay hindi naman classified as a security, hindi na ito dapat sakop ng rules. Ngayon ay ano po ang mga kailangang gawin ng mga CASP base sa bagong SEC rules? Nitong May 30, 2025, inilabas po ng SEC ang kanilang final rules para sa crypto asset service providers. Sakop nito ang mga requirements na dapat nakarehistro bilang stock corporation. May special license mula sa SEC, may physical office dito sa Pilipinas. Sumusunod sa marketing restrictions, kasama na ang pag-regulate sa influencers, events, at saka social media content. At syempre, kailangan ding sumunod sa anti-money laundering laws. Kung hindi po ito masunod, maaaring mawalan po ng lisensya ang kumpanya o patawan ng mabigat na multa. Ngayon ay ano po ang ginagawa ng crypto community tungkol naman dito? Marami na ring hakbang ang ginagawa ng mga Pinoy crypto leaders para tumulong sa compliance. Halimbawa, si Ginoong Emmanuel Lorenzo Bunoan ay gumawa ng isang custom na ChatGPT model na tinatawag na Legal Counsel for Web3 in the Philippines. Layunin nito na gawing mas madali at mas malinaw po ang legal rules para sa mga ordinaryong Pinoy. Sa kabilang banda, ang mga grupo tulad po ng InfraWatch PH na tumutuligsa sa mga unlicensed crypto exchanges ay nanawagan sa SEC na mas higpitan ang enforcement. At yan, na-content po natin yan kanina. Ayan, masyadong mahigpit. Ayan, masyadong mahigpit na po ang ating patakaran dito. Parang, yan nga, gaya ng sabi ni Attorney Padilla dito na parang nawawalan na po tayo ng kalayaan na yan or demokrasya dahil sa sobrang istrikto. Ngayon ay pag-usapan po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Yan, para sa atin bilang mga content creators, influencers at saka educators ay malaking dagok po ito. Kailangan po nating maging mas maingat sa ating mga social media post. Ayan, mapa Facebook man, YouTube or TikTok. Para naman sa mga traders na sumusunod sa content creators para matuto, kailangan na rin nating suriin kung sino ang sinusundan natin. Rehistrado ba sila? Ligtas ba ang kanilang advice? Yan, mas magiging mahirap na rin ang open discussion tungkol po sa crypto sa Pilipinas kung masyadong malawak ang interpretasyon ng batas. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko ay kailangan ang regulation. Oo, pero dapat malinaw, makitid at hindi po nagpapatahimik ng discussion or usapan. Dapat malinaw kung ano po ang ibig sabihin ng promotion at kung ano ang sakop ng crypto asset para hindi nadadamay ang mga simpleng gustong magbahagi ng kaalaman. Ang edukasyon po sa crypto ay hindi dapat ituring na banta. Sa halip, dapat pa nga itong i-encourage, lalo na sa bansa natin kung saan marami pa rin ang naluloko ng mga scam. Kung hindi po tayo magiging maingat sa pagpapatupad ng mga bagong patakaran, baka sa halip na protektahan ang mga investors, lalo lang nating pipigilan ang pag-unlad ng crypto literacy dito sa ating bansa. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.